mga puputok na issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas ng Professor ng Bayan, Ricky Rosales sa Story Outlook. Story Outlook. June 8 na po. Story Outlook na mga kapamilya, mga suki, mga kaserbisyo. Narito na po ang ating Story Outlook. Pampasaherong jeep nabagsakan ng puno sa Blumentritt sa lungsod ng Maynila. Ilang lalawigan puspusan ang paghahanda sa epekto ng tag-ulan. Ilang senador gumagawa umano ng rason para hindi matuloy ang impeachment trial ayon sa eksperto. Abogado ni dating Representative Arnolfo Teves iginiit na dapat itong manatili sa kustodiya ng NBI habang nililite sa kaso. Ilang media group nagpahayag ng suporta sa liderato ni PCO Secretary Jay Ruiz. 106 na pong medical clinics iniimbestigahan ng LTO dahil sa anomalya sa medical certificate. Ang PhilHealth nagpaalala po sa ating lahat sa publiko hinggil sa Animal Bite Treatment Package. Chinese vessel sumadsad malapit sa Pag-asa Island ayon sa Philippine Navy. 37 pakete ng hinihinalang shabu na-recover sa Santa Cruz, Ilocos Sur. National Democratic Front of the Philippines Senior Advisor at Rebel Negotiator Luis Halandoni pumanaw na sa edad na 90. Tensyon sa Los Angeles sa Amerika muling sumiklab dahil sa immigration raids. Yan po ang ulo ng ating mga balita sa Story Outlook ngayon sa mga detalye. Kaugnay po ng mga naranasang pag-ulan at malakas na hangin bunsod ng low pressure area at southwest monsoon o habagat, tumumba ang isang malaking puno sa kanto ng Blumentritt at Leonor Rivera Street sa Maynila kahapon. Nabagsakan nito ang isang pampasaherong jeep at isang SUV pero ligtas namang nakalabas ang mga sakay ng dalawang sasakyan. Wala ring nasaktan sa insidente. Naialis na rin ang punong nakambalang at binaha naman po ang ilang lugar sa Pasay City. Nalubog sa gutter deep na tubig ang EDSA Corner Rojas Boulevard, Andros Avenue, sa panulukan ng Aurora Boulevard, maging sa Buendia at Taft Avenue. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng mga lansangan. Pinapayuhan po tayong lahat na mag-ingat sa pagbiyahe at iwasan ang mga lugar na may pagbaha o kaya'y posibleng landslide. Puspusan na ang paghahanda ng ilang lalawigan sa posibleng epekto ng mga nararanasang pag-ulan. Sa Bataan, inihanda na ang mga evacuation center at mga relief item katulad ng family at hygiene kits, pati ang pagkain. Sabi sa DCMM ni Bataan PD RRMO Officer in Charge Rowena Marie Santos, naka 24/7 nakabantay ang command center sa Orani, partikular sa mga lugar na karaniwang binabaha katulad ng Hermosa, Pilar, Palanga, Samal at Abukay. Sa Ilocos Norte naman, pinatututukan sa mga lokal na pamahalaan ang paglilinis ng mga kanal at ilog at iba pang daloy ng tubig para maiwasan ang pagbaha. Sabi po sa DCMM ni Ilocos Norte PD RRMO Officer Marcel Tabihe na pinatutukoy na rin ang mga alternatibong evacuation center. Gayon din ang mga animal shelter para sa mga livestock. Pinatitiyak din sa mga barangay ang health center para sa mga nasa vulnerable sector. Alas 6:22, tuloy-tuloy po ang buhos ng ating mga balita sa Story Outlook. Naniniwala po ang isang eksperto na gumagawa lamang ng rason ang ilang senador para hindi na matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DCMM ni Attorney Domingo Cayosa, Past President ng Integrated Bar of the Philippines, na hindi naman nakasaad sa Senate Rules of Impeachment ang umano'y de facto dismissal na paraan lamang aniya para lituhin tayong lahat. Hindi rin aniya praktikal ang mungkahing iakyat ito sa Korte Suprema dahil kadalasan umano ay natatagalan bago nito desisyonan ang mga malalaking issue.
Maasa po si Cayosa na may iwasang humantong ang isyu sa constitutional crisis at sinabing maaari itong makaapekto sa political future ni Senate President Francis Cheese Escudero. Giniit naman ang kampo ni dating Representative Arnolfo Teves Jr. na dapat manatili sa kustodiya ng National Bureau of Investigation sa Nubilibid Prison ng kanilang kliyente. Sabi sa DZMM ng abogado ni Teves, si Attorney Ferdinand Topacio, na ito'y habang nililitis ang sinibak na mababatas sa kanyang mga kaso. Dagdag po ni Topacio, silent protest ang hindi pagpasok ng plea ni Teves dahil sa issue sa pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Namistulaan niyang horse trading sa pagitan ng ating bansa at ng Timor-Leste. Naasahan naman ng kapo ni Teves na magtutuloy-tuloy ang proceeding sa iba pang mga kaso dahil nasa jurisdiksyonan ng Pilipinas ang kanilang kliyente. Gandang gabi po, alas 6:24 na, 6:24 ngayong Sunday ng gabi. Tuloy po ang buhos ng ating mga balita. Nagpahayag po ng suporta naman ng ilang media groups kay Presidential Communications Secretary Jay Ruiz kasabay ng panawagan ng katatagan sa liderato ng PCO. Sa magkakaiwalay na pahayag, iginiit ng Justice Reporters Organization o JUROR, Soc-Sargent Press Club at Publishers Association of the Philippines Inc. o PAPI ang integridad at kahusayan ni Ruiz bilang veteranong mamamahayag at pinuno ng PCO. Gayon din ang profesionalismo at paggalang sa karapatan ng publiko sa katotohanan. Ipinunto rin ng Soc-Sargent Press Club na si Ruiz ang pinakaakmang mamuno sa PCO dahil sa malawak nitong karanasan sa broadcast media. Binigyang diin naman ni PAPI President Nelson Santos na hindi makabubuti ang madalas na pagpapalit ng pinuno sa PCO, lalo't si Ruiz na ang ika-4 mula noong 2022. Iniimbestigahan na po ngayon ng Land Transportation Office o LTO ang 106 na pong medical clinic sa buong bansa dahil sa munay irregular na pag-i-issue ng medical certificate kahit walang personal na pagsusuri. Ayon sa LTO, maglalabas ng show cause order ang ahensya ngayong linggo laban sa mga klinikang sangkot sa tinatawag na non-appearance medical certification. Dagdag pa ng LTO, hindi tamang kahit hindi nagpapatingin pero basta't may bayad, magbibigay na ng medical certificate. Meron parang ang dami pa rin palang gumagawa nito. Pinatasan na po ang mga regional director ng LTO na kuhanin ang lahat ng medical certificates mula sa mga nasabing clinic. Nakahanda na rin ang LTO na magsampa ng mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga klinika at doktor na sangkot doon. Ito po, may mga fur babies. Nagpaalala po ang PhilHealth sa publiko hinggil sa Animal Bite Treatment Package. Kasunod ng mga naitalang insidente ng kagat ng hayop at impeksyon ng rabies. Sinabi sa DZMM ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Ish Francis Pargas na may fixed amount na 5,850 pesos ang naturang package. Bilang aniya sa mga iniaalok sa package ang bakuna kontra rabies, rabies immune globulin, local wound care, anti-tetanus serum, antibiotics at iba pa. Paalala po ni Pargas sa publiko, huwag nang hintayin ang sintomas ng rabies bago magpakonsulta. Isang barko naman ng China ang naiulat na sumadsad sa silangang bahagi ng Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group Sabado ng hapon ayon sa Western Naval Command. Sabi po ng Western Command, nakita ng mga residente ang barko bandang alas 3 ng hapon. Agad pa na namang nagpadala ng verification team ang Coast Guard at inalerto rin ng AFP. Pasado alas 4 naman ay kusa umanong nakaalis ng walang tulong mula sa ibang sasakyan. Naniniwala ang masamang panahon ang dahilan ng insidente kaya sumadsad ang Chinese vessel. Tiniyak po ng AFP na handa silang tumugon kung kinakailangan. Na-recover naman po ng mga mangingisda ang 37 pakete ng 34 na kilong hinihinalang shabu sa magkakahiwalay na barangay sa Santa Cruz, Ilocos Sur kahapon. Unang natagpuan sa baybaying sakop ng barangay Dili ang 12 pakete ng shabu na nagkakahalaga po ng 81.6 million pesos at may bigat na 12 kilo. Habang nakita rin ang 25 pakete na mahigit 100 milyong pisong droga sa barangay Mantanas. Ayon sa pulis, patuloy na inaalam kung saan ang galing ang mga kontrabando at kung sino ang posibleng sangkot dito.
Samantala, pumanaw na po ang dating peace negotiator ng National Democratic Front of the Philippines na si Luis Louie Halandoni sa edad na 90 anyos. Kinumpirma po ng Communist Party of the Philippines ang kanyang pagpanaw nitong Sabado. Si Halandoni na isang dating pari at aktivista ay naging pangunahing tagapagsulong ng peace talk sa pagitan ng gobyerno at NDFP mula 1989 hanggang 2016. Matagal siyang nanirahan sa the Netherlands bilang political refugee at naging kilalang tagapagsalita po ng kilosang revolusyonaryo sa pandaigdigang entablado. Kilala din siya bilang tagapagtanggol ng karapatang pantao at tagapagtaguyod ng makatarungang kapayapaan. Ang aming pong pakikiramay sa pamilya Halandoni at sa mga naulila. Sa labas naman po ng bansa ay muling nagkagirian ang mga federal agent at mga nagpoprotesta sa Los Angeles, America. Kasunod ng mga isinagawang immigration raids laban sa mga undocumented migrant. Nagtipon ang mga demonstrador sa Paramount malapit sa isang Home Depot na ginagamit bilang staging area ng mga immigration agents. Dahil sa tensyon ay gumamit na mga otoridad ng flashbang grenades at tear gas para bawagin ang mga nagpoprotesta. Ang mga operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ni US President Donald Trump laban sa illegal immigration. Sa gitna po ng girian, ilang demonstrador ang nagwagayway ng bandila ng Mexico at sinunog ang flag ng US. Ginawa naman nilang barikada ang mga shopping cart at semento para hindi makapasok mga pulis. Tawag ng White House sa mga pagkilos bilang insurrection against the laws and sovereignty of the United States. At yan po ang ating mga sariwa-sariwang balita ngayong linggo ng gabi sa Story Outlook. Ako naman po inyong lingkod, Ricky Rosales. Story Outlook.